Pagbigyan mo naman ako, Meredith. Tanungin mo rin naman ako kung gusto ko bang lumayo. Kasi pagod na akong marinig na pinagtatabuyan mo ko. Mia More Tales presents Still See You After 7 Years. Written by Alexa Ray. 5 years? Mahinang tanong ni Meredith kay Lucas. Tila natameme ang isip niya nang malamang aalis ito sa isang buwan at magtutungo sa US upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Yes, isa pa, doon nagpapagaling ang bunso kong kapatid. Mas madalas ko na siyang madadalaw sa ospital kapag doon ako nag-aral. Paliwanag pa nito. Hindi siya nakaimik. Hindi niya gusto ang ideyang aalis ito at mawawala ng ganoon katagal. Ngunit hindi rin naman niya masabi ang pagtutol niya. Is that all right with you? Biglang tanong nito. Marahil ay napansin nito ang pananahimik niya. Lucas, napakapit siya ng mahigpit sa suot niyang palda. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin. Kailangan mo ba talagang gawin yon? Lumamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa itsura nito. You don't have to worry. Magiging mabilis lang ang 5 taon. Baka nga mas maaga pa ron ang pagbabalik ko eh. Hindi biro ang 5 taon, Lucas. Hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari sa loob ng 5 taon na yun. Hey, it's not like we're breaking up. We don't need to do that. I don't want that. We're still together kahit na malayo tayo sa isa't isa. I'll call you every day. I promise you that. Mahigpit na ang kapit nito sa dalawa niyang kamay habang pinagagaan nito ang loob niya. Ngunit alinman sa mga sinabi nito ay hindi siya nakumbinsi na pumayag. Hindi mo naintindihan, Lucas. Mahinang turan niya. Binawi niya ang mga kamay rito at tumayo. Mas mabuti siguro kung huwag na muna tayong magkita. Kailangan ko munang mag-isip. Mabilis na iniwan niya ito sa parke at umuwi. Nang makarating sa bahay, ay naabutan niya ang kanyang ama na naghihiwa ng talong sa mesa. Bahagya itong inuubo at tila nahihirapan sa paghinga. Nandyan ka na pala. Kumusta ang pag-aaral mo? Agad na tanong ng kanyang ama nang makita siya nitong dumating. Ayos lang po, Papa. Ako na po riyan. Hindi na. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka rin sa klase mo. May pasok ka rin mamaya sa part-time mo. Ang mabuti pa ay matulog ka sandali. Gigisingin na lang kita kapag luto na ang pagkain. Sinunod niya ang utos nito. Nang mahiga siya, ay mabilis na hinatak siya ng antok. Kanina ka pa ba riyan, Meredith? Ang aga mo talaga lagi, ano? Una ng katrabaho niyang si Tamara kinagabihan. Kapwa sila servidora sa isang restaurant. Hindi naman, kadarating ko lang. Bagong kulay ba yung buhok mo? Bagay sa'yo. Talaga? Matagal ko nang gustong kulahin tong buhok ko. Ngayon lang medyo nakaluwag-luwag. Ano sa tingin mo? Okay ba ang medyo blonde na buhok sa akin? Lumapit ito sa kanya at ibinalandrap ang buhok nito. Tumango naman siya rito bilang pagsang-ayon. Sino yun? Biglang tanong nito habang nakatingin sa gawing pintuan ng restaurant. Napalingon siya roon at sa hindi inaasahan ay natagpuan ng mga mata niya ang kanyang nobyo. Hindi na niya nasagot ang katrabaho. Mabilis na nilapitan niya si Lucas at hinila ito palabas ng restaurant. Anong ginagawa mo rito? May inis sa tinig na tanong niya. I was looking for you. Sagot nito na pinandilata naman niya. Start na ng shift ko, Lucas. Umuwi ka na. Utos niya. Hindi ito kumibo at tumitig lang sa kanya. Bakit ka ba nagpunta rito? Mag-usap tayo. Ganyan ka ba talaga kadesperadong umalis? Ha? Please lang, Lucas. Huwag ngayon. Pagod ako sa klase at may trabaho pa ako. Akma niyang tatalikuran ito, ngunit mabilis siyang nahila nito pabalik. Lana's critical. I need to see her. I'll do everything para hindi ako matuloy sa pag-alis. Just let me see my sister. Napalunok siya ng malalim nang marinig ang pakiusap nito. Natitigilan na naman siya. Hindi na alam ang sasabihin. Please. Maghiwalay na lang tayo, Lucas. Bigla na lang umalpas sa mga salitang yun mula sa bibig niya. Hindi niya alam
kung bakit niya sinabi yun pero hindi na niya mabawi. Ano? Kunot na kunot ang noo nito nang marinig ang sinabi niya. Nag-iwas siya ng tingin at lihim na napalunok na lang. Say that again. Mahina nang sabi nito. Ibinalik niya ang tingin dito. Sandali niya itong tinitigan. At nang maramdaman niya ang pagmamasa ng kanyang mga mata, ay nagsalita siya. Maghiwalay na tayo. Hindi ito nakapagsalita. Titig na titig ito sa kanya. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlalaki. Nanunubig na rin ang mga yon. Meredith naman. Marahan siyang nilapitan nito at humawak sa kanyang braso. Huwag naman ganito. Umiiling-iling siya. Mabilis niyang inalis sa mga kamay nitong nakahawak sa kanya. Umatras siya at tinanaw ang loob ng restaurant. Hinihintay na siya ni Tamara. Mas okay na rin na umalis ka. Mas magiging maganda ang buhay mo. Makakasama mo pa ang kapatid mo. Kesa masta ka rito kasama ko. Umuwi ka na. May trabaho pa ako. Hindi na niya ito tinapunan pa ng tingin. Diretso niyang tinahak ang loob ng restaurant at nag-in kasama ang katrabaho. Boyfriend mo? Tanong ni Tamara. Hindi. Nang gabing yon, pilit niyang inalis ang imahe ng kanyang nobyo sa utak. Alam niyang nasabi lang niya yon dahil sa pagdadamdam. Plano na niya na kausapin ito ulit kapag maayos na ang lagay ng kanyang isip. Nang matapos ang trabaho ay dumiretso na siya pauwi. Hindi pa siya nakakalapit sa bakod ng kanilang bahay nang makita niyang may isang itim na sasakyan na nakaparada roon. Pa? Tawag niya sa kanyang ama nang makalapit siya sa pinto. Ilang sandali pa ay pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang ama. Kanino po ang sasakyan na nasa harap ng bahay natin? Hindi na niya natapos ang pagtatanong sa kanyang ama nang makita ang isang pamilyar na mukha sa loob ng kanilang bahay. Gusto ka raw makausap. Mahinang sabi ng kanyang ama. Nakita niyang tumayo ang babae mula sa pagkakaupo nito at saka lumapit sa gawin nila. Can we talk, Iha? Nagtaasa ng balahibo niya nang marinig ang tinig nito. Mahahalata ang pinanggalingan at estado nito sa buhay. Tumango lang siya at naglakad muli palabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang ginang. So, you're Meredith? Simula nito. Pinag-angatan niya ito ng tingin at halos ibalik niya sa lupa ang kanyang mga mata nang makita ang pagtitig nito sa kanya. You see, I am only here for one thing. Napalunok siya. Leave my son alone. Nakagat niya ang ibabang labi nang marinig yon. Ang mga salita nito ay mariin at naguutos. Parang hindi siya handang bigyan ng pagkakataong tumanggi man lang o mag-isip. You're not good for him, Iha. Hindi ka bagay sa anak ko. Kasabay ng matatabil na salita nito, ang pagkrus sa mga braso nito sa harapan niya. Huwag kang maging selfish. Marami akong pangarap para sa anak ko. At hindi ako makakapayag na ikaw ang maging hadlang sa mga yon. Yes, alam kong ikaw ang dinidate ng anak ko. And yes, alam ko rin na hinahadlangan mo siyang mag-aral sa US. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Wala ring salitang lumalabas sa bibig niya. Tell me, Iha, ano bang mapapala ng anak ko sa isang kagaya mo? Ang kwento ng ama mo, matalino ka. But sadly, hindi yon ang kailangan ko para sa anak ko. Marami ng matalino sa mundo, Iha. I need something more for my son. Bawat salitang binibitiwan ng ina ni Lucas ay tumatarak sa puso niya. Ang mga salitang yun ito ay sapat na upang manliit siya. Kailangan ko po ang anak niyo. Napabasag ang tinig na sabi niya. Nang makita ang pagtaas ng kilay nito, ay napatungo siya. Buntis po ako. Ang kaninang nanunuyang titig nito sa kanya ay lalong tumalim. Para bang ang sinabi niya rito ay isang kalapastanganan. The nerve, Iha. Kumawala ang pagak at nakakaasar na tawa nito. Nakaiinsulto ang paraan nito ng pagtingin sa kanya. I'm out of words. Naiiling na wika nito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago ulit ito nagsimulang magsalita. Listen carefully, Meredith. Dahil sa nalaman ko ngayon, lalo lang tumindi ang kagustuhan kong mailayo sa iyo ang anak ko. Ma'am, I said, listen to me. Sigaw nito. Mahihimiga ng matinding galit nito. Layuan mo ang anak ko.
Sisirain mo lang ang buhay niya. Masyado pa kayong mga bata. Hindi pa siya handa sa ganyang klase ng responsibilidad. Iwan mo siya. Ako nang bahala sa perang gagamitin mo para sa anak mo. Nang mga sandaling yon ay tila nawalan siya ng karapatan para sa sarili. Wala na siyang nagawa pa. Ni hindi na niya nagawang tutulan pa ang nais nitong mangyari. Nang gabing yon, ay inamin niya sa kanyang ama na nagdadalang tao siya. Nang malaman nito ang sinabi ng ina ni Lucas, ay kinahabagan siya nito. Labis din ang galit nito dahil sa kalupitan ng ina ni Lucas. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Lucas sa mga nangyari. Ilang beses niyang sinubukang hanapin si Meredith sa restaurant na pinagtatrabahuan nito, maging sa school kung saan ito nag-aaral. Isang buwan ay itong hindi nagpaparamdam sa kanya. She's in critical condition. Kailangan kayo ni Lana ngayon, Lucas. Uwi ka ng tiyahin niya sa US. Ka-video call niya ito ngayon matapos makarating sa kanya ang balita na palala ng palala ang kalagayan ng kanyang kapatid. Don't worry, tita. Pupunta rin po kami dyan next week. May inasikaso lang po akong ilang requirements dito. Oh, sige na. Hintay namin kayo rito. Mag-ingat kayo palagi. Dumaan pang ilang mga araw na wala siyang makuhang balita tungkol kay Meredith. Nawawala na siya ng pag-asa na makikita niya ito bago siya umalis. Are you thinking of not going? Paano ang sister mo? Tanong ng kaibigan niyang si Theo. Malapit ito sa pamilya nila. Kaya naman alam nito ang tungkol sa plano ng pamilya niya na pag-aralin siya sa US. Of course, pupuntahan ko siya. I could stay there for a week. Iniisip ko lang din ang girlfriend ko. Ayaw niyang tumuloy ako. So, you're not going? Sino ba yung girlfriend mo, Lucas? Hindi mo naman ipinapakilala sa akin. She's very private. Ayaw niyang may ibang makaalam. Paliwanag niya. Then, it's up to you. Kung anong desisyon mo, doon ako. Nasabi mo na ba sa mom mo yan? I did once. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa girlfriend ko. Wala naman siyang sinabi. But I don't think she's happy with it. Sagot niya. Napangiwi na lang ang kaibigan niya dahil sa komplikadong desisyon niya. At hindi pa nga sila nakakaalis, ay may natanggap na silang masamang balita galing sa US. She's gone. Balita ng tiyahin niya sa phone. Tila may dalawang pompyang na tumama sa magkabilang tenga niya nang marinig ang balitang yun. Napakabilis ng tibok ng puso niya at hindi makapaniwala ang isip niya sa nangyari. Pack your things. Pupunta tayo sa US. Mariin at pinal na utos ng kanyang ina. Balisa ang mukha nito at nagmamadali. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nang makarating sila sa US, ay nakumpirma niyang totoong wala na ang kanyang kapatid. Parang may kung anong inagaw sa puso niya ng mga oras na yon. Tahimik lang siya sa tabi habang unti-unting ipinaiintindi sa sarili na hindi na niya makakasama pa ang kanyang kapatid. Doon niya nagawang sisihin ang sarili. Hindi niya matanggap na sa natitirang panahon ng kanyang kapatid ay hindi man lang niya nagawang puntahan ito at yakapin. I'm sorry, Lana. I'm so sorry. Mahigpit ang kapit niya sa higaan nito habang sunod-sunod ang pagragasa ng mga luha niya sa mukha. Hindi niya matanggap ang nangyari. Nanghihinayang siya sa mga taon na hindi niya ito kasama. Iyon ang nagtulak sa kanyang manatili na lang ng tuluyan sa US. Tutal, ay parang wala na rin naman siyang babalikan pa sa Pilipinas. Samantala, ang buhay na meron si Meredith sa Pilipinas sa makalipas na 7 taon ay malayong malayo sa buhay na meron si Lucas sa US. Doble ang bigat ng buhay kay Meredith. Pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ama at sa nag-aaral na niyang anak. Kumusta sa school, Meredith? Tawag niya sa kanyang anak nang makauwi sila galing sa school. Masaya po, Mama. Madali po ang mga tinuturo ni teacher. Maliit ang tinig na kwento naman ito. Ibinaba nito ang purple na bag sa isang silya at lumapit sa kanya. Patulong po, Mama. Itinuro nito ang braid na buhok. Mabilis niyang inalis ang tali sa buhok nito at saka sinuklayan. Madalas itong magpatulong sa kanya tuwing naka-braid ang buhok nito. Nahirapan kasi itong alisin ang mga tali niyon dahil minsan ay bumubuho lang yon sa maliit nitong kamay. Dadalawin po ba natin si Lolo sa ospital? Opo, anak. Magbihis ka na. Ihahanda ko lang mga dadalhin natin. Mabilis na kumilos ang kanyang anak at nagtungo sa kwarto. Ilang sandali pa
ay nakabalik na ito suot ang purple na t-shirt at itim na leggings. Suot na naman ang paborito. Halika nga rito. Nakangiti niyang tawag sa kanyang anak. Mama, kapag may pambili na po tayo, pwede mo po ba ako ibili ng maraming purple na damit? Malambing na tanong nito habang nakatingala ang ulo sa kanya. Hindi niya napigilan ang ngumiti rito habang hinahaplos ang mapupulang pisngi nito. Opo, ibibili ka po ni Mama. Okay po, Mama. Thank you po. Nang makarating sa ospital ay matinding alalahanin agad ang bumungad sa kanya. Palaki ng palaki ang bill ng kanyang ama sa ospital. Diyos ko, saan ko po kukunin ang ganitong kalaking pera? Nawawala ng pag-asang bulong niya sa sarili. Maliit lang ang kinikita niya bilang cook sa kantinang school. Meron man siyang ibang pinagkakakitaan, ay hindi rin sasapat ang mga yon. Tita Miriam, magandang gabi po. Baka naman po pwede akong makahiram sa inyo kahit 2,000. Pandagdag lang po sa pambayad ng bill ni Papa. Sa Sabado pa po darating ang sahod ko. Pangako po, babayaran ko po kayo agad. Nakikiusap na sabi niya sa kanyang tiyahin sa Cavite. Kapatid ito ng kanyang ama. Tinawagan niya agad ito. Naku Meredith, wala rin akong pera dito. Marami rin akong binabayarang utang. Ganun po ba? Sige po, pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Nanlalambot na naibaba niya ang hawak na cellphone. Kahit na kailan, ay wala sino man sa mga kaanak nila ang sumubok na tumulong sa kanila. Okay ka lang po ba, Mama? Usisa ng kanyang anak nang makauwi sila galing sa ospital. Pagod na pagod niyang inihiga ang sarili sa isang mahabang kahoy na upuan. Okay lang ako, anak. Halika na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Mabilis siyang bumangon at inakay ang anak papasok sa kwarto. Inayos niya ang kumot sa katawan nito at hinintay ito na makatulog. Nang makitang mahimbing na ang tulog nito, ay doon niya hinayaan ang sarili na ilabas ang lungkot at sakit na nararamdaman. Kinabukasan, gaya ng lagi, pagod na umuwi siya galing sa ospital. Hindi niya kasama ang kanyang anak dahil inihabilin muna niya ito sa kaibigan niyang kalapit bahay nila. Pag-uwi ay bumungad sa kanya ang bulto ng isang lalaki. Frente itong nakaupo sa isang silya sa balkonahe habang magkakrus ang mahahaba nitong binti. Lucas? Nasambit niya nang makita ang mukha nito. Hindi na ito ang dating Lucas na kilala niya. Nagmature na ang itsura nito, ngunit naroon pa rin ang pagiging matipuno. Ibang-iba na rin ang pananamit nito. Masasabi sa unang tingin na isa na itong ganap na businessman. Long time no see, Meredith. Halos mapaatras siya nang marinig ang malamig at malalim nitong boses. Nang maalala ang kanyang anak, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob at inilibot ang paningin sa loob ng bahay. Nang makpirmang nasa kapitbahay pa ang anak niya, ay saka siya nakahinga ng maluwag. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang muling harapin ito. I need your help. Nangunot ang noo niya at napatitig sa lalaki. Iniisip kung sa papaanong paraan ito kailangan ng tulong niya. Tulong? Anong klase ng tulong naman ang kailangan mo sa akin? May halong inis sa tanong niya. Nakita niya ang pagtayo nito ng tuwid. Humakbang ito papalapit sa kanya at saka bumulong. Be my lover. Ano? Nalilito at pasigaw na tanong niya nang marinig ang sinabi nito. Naguguluhan siya sa gusto nitong mangyari. Ano bang pinagsasabi mo, Lucas? Bahagya itong lumayo sa kanya. Walang nagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Seryosong seryoso pa rin. I want you to pretend as my lover. I'm engaged with someone and I want to stop the wedding. Natahimik siya sa sinabi nito. Hindi lang ang inuutos nito ang nakakabigla para sa kanya. Kung hindi maging ang ideya na engaged na ito sa ibang babae. Nang may proseso ng utak niya ang mga sinabi nito, ay saka siya muling nagsalita. Bakit ayaw mong ituloy ang kasal? Tanong niya. May iba akong gustong pakasalan. Tila hinila ng kung sino ang kaluluwa niya, palabas nang marinig yun. May kirot sa dibdib niya, habang nakatitig dito. You're the only one who can help me, so please, help me, and I will pay you. Alinman sa mga sumusunod na sinabi nito, ay hindi na niya naintindihan pa. Nang sumagi sa isip niya ang kanyang ama,
ay mabilis siyang pumayag sa gusto nito. Kinabukasan, maaga niyang inihatid sa eskwelahan ang kanyang anak. Ibinilin din niya ito sa kaibigan niya na isa ba ito pa uwi dahil doon din nag-aaral ang anak nito. Nang makabalik sa bahay ay agad siyang nagtungo sa kwarto upang maghanap ng maayos na maisusuot. Ngayong araw ay nakatakda siyang makipagkita kay Lucas. "Saan ang punta mo, Meredith?" Tanong ni Jessa, ang kaibigan niya na madalas niyang pagbilinan. "Trabaho?" Sagot niya habang isinisilid sa maliit niyang bag ang ilan niyang mga gamit. "May bago ka ng trabaho? Ang ganda mo lalo ngayon eh." Ngumiti siya rito at bahagyang tumango. "Oo, ikaw na munang bahala kay Merit ha. Ito oh, para sa abala. Ito naman, panggastos niya. Kapag may gustong bilhin, inabutan niya ito ng pera. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Gusto ko rin naman na nasa bahay si Merit para may kalaro ang anak ko." Wika nito. Kinuha lamang nito ang pera para kay Merit. "Pasensya ka na ha. Palagi na lang kitang inaabala." "Sira, hindi. Pabor pa nga dahil may nakakasama kami ng anak ko sa bahay. Napakabibo ni Merit. Hindi tuloy ako makaramdam ng inip kapag naglalaro sila sa bahay." "Salamat talaga. Mauna na nga pala ako, Jessa. Maaga ang lakad ko eh." Nang makapagpaalam sa kaibigan, ay mabilis na tinungo niya ang daan papunta sa sakayan. Hindi pa niya alam ang plano ni Lucas ngayong araw. Pero sinabihan siya nito na magbihis ng maganda. "Where are you?" Tanong ni Lucas nang tawagan siya nito. "Nandito na ako sa tagpuan. Nasaan ka na?" Tanong niya habang pinapahid ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi siya nito sinagot, ngunit hindi rin naman ito ibinaba ang tawag. Ang tanging naririnig niya sa kabilang linya ay ang ugong ng sasakyan nito. Ilang sandali pa ay may humintong gray na kotse sa harapan niya. Luna nun ay si Lucas. "Ano bang sabi ko sa'yo?" Napaatras siya nang marinig ang naiinis na tinig nito. Pagkababa mula sa sasakyan, may bitbit pa itong payong na agad nitong isinukob sa kanya. "Ang sabi ko, hintayin mo ako sa loob ng restaurant. Hindi ko sinabing tumayo ka rin sa labas at magbilad sa araw." "Nakakahiya. Hindi naman ako order." Mahinang sabi niya. Nakita naman niya ang paghinahon ng mukha nito. Kinuha nito ang pulsuhan niya at kinapitan yon bago siya hilahin papasok sa restaurant. "Kakain tayo?" Tanong niya nang ipaghila siya nito ng upuan sa isang table. "Because you look so thin." Nangunot ang noo niya nang marinig ang katwiran nito. Hindi niya malaman kung saan ang gagaling ang inis nito. Nang maka-order ito ng pagkain para sa kanilang dalawa, ay nagpatong ito ng isang puting sobre sa harapan niya. Kitang-kita ang kapal ng laman yon dahil sa umbok ng sobre. "Sobra naman yata yan," aniya, at hindi makatingin. "You'll get more. You'll get used to it." Nagbuntong hininga siya at marahang dinampot ang sobre. Maingat niyang pinasok yon sa dala niyang bag at sinimula nang kumain. "Gaano mo kadalas suotin ang dress na yan?" Bumaba ang mata niya sa suot na beige dress. Fitted yon at above the knee ang haba. "Bakit?" May kaunting kabang tanong niya. Hindi ito agad umimik. Tumitig ito sandali sa labas ng glass window ng restaurant. Kunot na kunot ang noo at hindi na magpantay ang mga kilay. "Ginagamit mo ba yan sa trabaho?" Muling tanong nito. Nakatitig na ang mga mata sa kanya. "May problema ba sa suot ko?" "Yes." Kumunot ang noo niya. Hindi maintindihan ang galit nito. "Anong problema?" "Too sexy." "Prente." Ngunit mariing sagot nito. Napalunok naman siya at naramdaman ang unti-unting pag-init ng pisngi niya. "Do not wear that ever again." Matapos ang pagkain nila, ay dinala siya nito sa isang butik. Kinuha nito ang halos lahat ng damit doon. Maliban sa mga damit na revealing at dress na sobra ang iksi. "Ibalik mo na kaya ang iba riyan? Hindi ko naman kayang iuwi ang lahat ng yan eh." Aniya, habang nakatingin sa magkakahanay na paper bag. "Ako ang magdadala ng lahat ng yan sa bahay mo." Sagot nito. Agad nanlaki ang mga mata niya nang maisip ang kanyang anak. Kung pupunta ito ng biglaan sa bahay niya, ay posibleng makita nito ang anak niya. "Hindi na. Kahit ihatid mo na lang ako malapit sa bahay at ako nang magpapasok ng lahat ng mga yan sa bahay." "Why?"
Pinaningkitan siya ng mata nito. Tila nagduda bigla. Wala naman. Baka ma-issue ako kung marami ang makakita sa'yo sa bahay ko. Dahilan niya. Ano naman kung ganun? Nanlaki ang mga mata niya. Anong sinasabi mo? Magpapanggap lang naman akong babae mo. Hindi naman tayo nagde-date. Hindi natin kailangan magmukhang lovers kapag nasa amin ka. Bakit hindi? May boyfriend ka ba? Mabilis siyang umiling. Natataranta na dahil hindi na niya alam ang kakatwiran rito para hindi ito pumasok sa bahay nila. Hindi ba't may gusto kang pakasalan? Paano kung may makakita sa atin at makarating sa kanya? Baka kung anong isipin niya at hiwalayan ka pa. Lalo lang papalpak ang mga plano mo. Makinig ka na lang at huwag ipilit ang gusto mo. Mahabang litanya niya. Nang makita na parang kumbinsido na ito, ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos noon, ay kung saan-saan pa siya dinala nito. Ipinagtaka naman niya yon dahil tila puro pamamasyal lang ang nangyari buong araw. Ang inaasahan kasi niya ay ipakikilala siya nito sa pamilya ng fiancé nito. Magdidilim na, Lucas. Wala ba tayong ibang gagawin? Hindi niya napigilang tanong. Napatingin ito sa kanya. May kaunting gulat sa mukha. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero parang wala namang kinalaman itong pamamasyal natin sa trabahong inalok mo sa akin. Hanggat maaari sana, gusto kong mabilis na matapos to. Hindi ito nakapagsalita. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting pag-aalala dahil nakatitig lang ito sa kanya. Parang malalim ang iniisip. I'm sorry. Masyado yata akong nagmamadali. Pasensya ka na. May mga bagay lang kasi akong dapat na unahin at asikasuhin. Aniya, tinutukoy ang kanyang anak at ama. Nang hindi pa rin ito magsalita, ay lalong lumala ang kanyang pag-aalala. Pasensya ka na. Hindi na ako magtatanong ulit. I just wanted to be with you. Halos manikip ang dibdib niya nang marinig ang sinabi nito. Parang sandaling tumigil ang paghinga niya. May pinagsamahan tayo. Nakatitig lang siya rito. Sunod-sunod ang paglunok niya habang nakatingin sa mga mata nitong unti-unting binibigyan siya ng dahilan para umasa. Iuwi na kita. Huling wika nito bago sila naglakad patungo sa sasakyan. Buong biyahe ay tahimik lang sila, naiilang at hindi alam kung papaano uunawain ang sinabi nito sa kanya. We're here. Nagmulat siya ng mga mata. Mula sa unahan ay natanawan niya ang bahay niya na kaunting hakbang lang ang layo sa kanila. Salamat. Ako nang magbababa ng mga pinamili mo. Mabilis na bumaba siya ng sasakyan at hindi na ito tinapunan pa ng tingin. Pailan-ilan niyang ipinasok sa loob ng bahay ang mga damit. Wala roon ang kanyang anak. Kaya naman napagdesisyonan niyang yayain muna ito sa loob para magkape. Halika sa loob, ipagtitimpla kita ng kape. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito. Hindi naman ito nakangiti, ngunit halata sa mukha nito ang tuwa at pagkagulat. Ito na ang nagpresentang magdala sa loob ng ilan pang mga paper bag. Pinaupo niya ito sa isang silya habang nagtitimpla ng kape sa 2 tasa. This house is neat. Puri nito. Ngumiti naman siya at hinalo ang kape sa mga tasa. Kompleto ang mga gamit sa bahay mo. Kapag kakamalan kang may kasamang pamilya. Natigilan siya sa sinabi nito. Palihim na nilibot niya ng tingin ang bahay upang tingnan kung may naiwang gamit ang kanyang anak. Gusto ko kasing kumpleto ang mga gamit ko. Pinag-ipunan ko ng dahan-dahan saka… Paano mo pala nalaman itong bahay ko? Inilapag niya ang isang tasa ng kape sa harap nito. Mabilis nitong dinampot yon at hinipa ng kaunti bago tikman. Gaya pa rin ng dati. Mahinang tura nito. Anyway, madali na mo maghanap ngayon basta may resources ka. Madalas silang magtungo noon sa gilid ng dagat. Doon sila nagkakape. Ganun ang bonding nila noon kapag pareho silang stress sa school. Doon nila pinag-uusapan ang mga hinaing at reklamo nila sa buhay. May gusto lang akong malaman. Tanong niya, matapos sumimsim ng kape sa hawak na tasa. Bakit hindi na lang siyang iharap mo sa pamilya mo at sa pamilya ng fiancé mo? Napatitig ito sa hawak na tasa. Parang hindi alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Yung babae na gusto mong pakasalan, instead ng fiancé mo, bakit hindi siyang iharap mo sa kanila?
paglilinaw niya sa tanong. Hindi na kailangan. Sagot nito, habang bahagyang nakangiti. Nangunot ang noo niya. Walang naintindihan sa sagot nito. Hindi na lamang niya ito kinulit pa. Tahimik na ininom niya ang kape, habang ang mga mata ay nasa mesa. Bakit ka nawala? Natigil siya sa paghigop ng kape nang magtanong ito. Hindi ka na nagparamdam pagkatapos ng gabing yun. Marahan niyang inilapag sa mesa ang hawak na tasa. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Naisip ko lang noon na hindi dapat kita hadlangan sa pag-alis. Para sa future mo yon, para sa mga pangarap mo. I considered the thought of not leaving Meredith. But my sister died. Hindi ko siya kayang pabayaan kaya tumuloy ako sa US. Alam ko, nabalitaan ko, at naiintindihan ko. Pinilit niyang ngumiti at tumango rito. Gusto niyang ipakita na hindi siya nagtampo o nagdamdam sa pag-alis nito noon. Iniwan kita kasi pakiramdam ko noon, hindi ko nagagawa ng maayos ang role ko sa buhay mo. Hindi dapat kita nililimit. Dapat sinusuportahan kita. Dapat nakakatulong ako sa pag-grow mo. Sa pag-discover ng full potential mo. Ganun dapat. Pero hindi. I was not my best self back then. Hindi ko kayang maging mapagbigay noon. Hindi ko kayang suportahan ka. Siguro dahil may silent battles din ako noon. I thought I needed support more than anyone. So with that, narealize ko na hindi ako nararapat na maging parte ng buhay mo. Ramdam niya ang pamamasa ng mga mata niya. Alam niyang sandali na lang ay babagsak na ang mga luha niya. I'm sorry, Lucas. Sambit niya, gamit ang natitirang tatag sa boses niya. Madamdaming natapos ang gabing yun sa pagitan nila. Ramdam na ramdam niya ang pagbabago ng mood nito bago ito umalis. Agad na sinundo niya ang kanyang anak at pinatulog ito sa tabi niya. Matapos may handa ang mga gamit ng anak para sa pagpasok nito kinabukasan, ay nagpahinga na rin siya. Mukha yatang masaya ka, Meredith. Wika ni Jessa nang dalawin siya nito sa bahay. Pareho na nilang naihatid ang mga anak sa eskwelahan. Nabayaran ko na kasi ang bill ni Papa sa ospital. Kung sakali man na madagdagan pa, hindi na ganun kabigat sa bulsa. Aniya, habang itinatali ang kurtina ng bintana. Aba, ayos yan ah. Nga pala, sa isang linggo na ang family day ng mga anak natin sa school. Makakapunta ka ba? Lumapit siya sa kaibigan at naupo sa harapan nito. Oo naman. Kawawa naman ang anak ko kung mag-isa lang siya roon. Saan mo balak kumuha ng costume niya? May costume contest, diba? Mga babaeng mga anak natin, malamang mas gusto ng mga yun ng princess costume. Rerenta ka na lang ba? Tanong nito. Ibibili ko na lang si Mary. May natitira pa naman akong pera dito. Pwede ko namang parentahan ang costume na yun next school year para sa ibang bata. Mabilis na lumipas ang araw. Nang sumapit ang Sabado, ay tinawagan siya ni Lucas upang makipagkita ulit. Glad you didn't wear that short dress of yours. Bungad nito nang makasakay siya sa kotse nito. Saan tayo pupunta? Sa bahay. Ipakikilala kita sa pamilya ko. Tila umakyat pataas ang lahat ng dugo niya nang marinig yun. Bumalik sa alaala niya ang huling beses na nakaharap niya ang ina nito. Is there a problem? Usisa nito. Napansin marahil ang naging reaksyon niya. Wala. Tara na. Tahimik lang siya sa biyahe. Naglalayag ang isip niya sa kung ano ang maaaring mangyari sa muling paghaharap nila ng ina nito. Tinupad nito ang pangakong tutulungan siya sa gastusin sa panganganak. Matapos yon, ay hindi na niya ito nakaharap pa. Mom? Tawag nito sa ina nang makatuntong sila sa loob ng bahay ng mga ito. Where have you been, Lucas? Kanina ka pa hinahanap ni Felicia. Halos tumigil ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang boses ng ginang. Hindi rin niya magawang gumalaw sa likod ni Lucas. I've been out with her. Gumilid si Lucas upang iharap siya sa ina nito. Diretso naman niyang tiningnan sa mga mata ang ginang. What is this, Lucas? Tanong ng ina nito. Mahihimigan ang pagkadismaya nito sa anak. Good afternoon, Ma'am Luciana. Magalang na bati niya sa ginang. Nanlalaki ang mga mata nito
habang nakatingin sa kanya. Sa paraan ng pagtitig nito, ay siguradong sigurado siya na gustong-gusto na nitong sumabog at sigawan siya. Hindi lang nito magawa dahil lihim lamang ang naging pag-uusap nila noon. She's my girlfriend, Meredith. Pakilala sa kanya ni Lucas. Kitang-kita naman niya ang unti-unting pamumula ng ina nito sa inis. God, Lucas, anong girlfriend ang sinasabi mo riyan? May fiancé ka, si Felicia. Marahang umiling si Lucas at saka siya nilapitan. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang bewang. Muntik naman siyang mapatalo nang maramdaman ang ginawa nito. Si Meredith ang babaeng gusto kong pakasalan. At kakausapin kong pamilya ni Felicia tungkol dito. Nababaliw ka na ba, Lucas? Malapit ng kasal niyo ni Felicia. Kaya anuman ang namamagitan sa inyo ng babaeng yan, itigil mo na. No. Nasa tamang edad na po ako para magdesisyon para sa sarili ko. Isa pa, wala akong interes sa negosyo ng pamilya natin. May sarili akong negosyo na pinapatakbo. Hindi ko kailangan ng koneksyon mula sa pamilya ni Felicia. Ibang ka na. Kakausapin ko ang dad mo tungkol dito. At sisiguraduhin kong mawawala ang babaeng yung sa landas natin. Mabilis na nawala sa harapan nila ang ina nito. Nag-aapoy ito sa galit. Nakakasiguro siya na isang araw ay kakausapin siya nito ulit upang palayuin kay Lucas. I'm sorry about my mom. Sabi ni Lucas nang harapin siya nito. Kilala ka niya. Ikinukwento kita noon sa kanya. Hindi mo na dapat ako pinakilala pa sa kanya. Why not? Hindi naman ako ang babaeng pakakasalan mo pagkatapos nito. Ano na lang ang sasabihin niya sa'yo kapag ipinakilala mo na sa kanya ang babaeng gusto mong pakasalan? Baka lalo siyang magalit sa'yo. Hindi ito umimik. Nakatitig lang sa kanya. Ano? Kunot noong tanong niya. Walang ano-ano ay hinila nito ang bewang niya palapit sa katawan nito at inilapat ang labi nito sa kanya. Halos tumigil ang paghinga niya nang sandaling yun. Nanlaki rin ang mga mata niya sa gulat. Nang matauhan ay mabilis na humiwalay siya rito. Sunod-sunod ang paglunok niya habang hawak ang sariling labi. Bakit mo ako hinalikan? Testing lang. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Halos mapaawang ang labi niya nang maalala ang dati nitong ginagawa. Madalas siyang nakawa nito ng halik noon. At pagkatapos ay sasabihin yun sa kanya. Buong gabing tumakbo sa isip niya ang halik na yon. Wala namang kakaiba sa halik. Dahil simpleng paglapat lamang yon ng kanilang mga labi. Ngunit dahil matagal niyang hindi naramdaman ang labi ni Lucas, ay tila ba kakaiba yon sa kanya. Matulog ka na anak. Pupunta tayo sa mall bukas. Kasama si Tita Jessa mo. Aniya, na nagpangiti sa anak. Bihira lang niya itong madala sa mga mall. Kaya naman excited ito. Ibibili mo po ba ako ng costume? Tanong ni Merit. Tumango naman siya habang tinitiklop ang ilang mga damit. Opo, ibibili po kita. Anong costume ba ang gusto mo? Sophia the First po. Pero kung wala po tayong pambili nun, ayos lang po sa akin kahit na ano. Hinaplos niya ang buhok nito. Napapangiti dahil sobrang maunawain ito sa mura nitong edad. Sige anak, ikaw si Sophia sa costume contest niyo. Kinabukasan ay maaga niyang binihisa ng anak. Naroon na rin sa bahay nila si Jessa at ang anak nitong si Jane. Anong costume ang ipapabili mo, Jane? Tanong ng anak niya sa kaibigan nito. Belle, ikaw? Si Sophia the First. Napansin niya ang magandang ngiti ni Jessa habang nakikinig sa dalawang bata. Napangiti rin tuloy siya sa mga ito. Nang matapos siya sa paglalagay ng mga gamit ng anak sa bag, ay niyaya na niya ang mga ito papunta sa sakayan. Excited na po ako, Mama. Magiliw na wika ni Merit nang makapasok sila sa entrance ng mall. Kumikislap ang mga mata nito habang naglalakad sila at nakikita ang mga magkakahanay na stores. Mama, pwede po ba tayo maglaro ng claw machine sa taas? Naglalambing na sabi ng kanyang anak. Napangiti naman siya at tumango. Oo naman anak, tara. Malawak ang ngiti nito nang kumapit sa kanya. Nang makatungtong sila sa escalator, ay inalalayan niya ito sa pag-akyat dahil takot ito roon. Halika, bibili tayo ng token doon. Aniya sa anak,
nang makapasok sila sa arcade. Nang makabili ng token ay mabilis sa tinakbo nito ang claw machine. Hindi ko po makuha. Nakangusong sabi nito habang nakatingin sa loob ng claw machine. Pilit na kinukuha nito ang isang purple na plushie sa loob. Paano po yan, Mama? Wala na po tayong token. Malungkot na tanong nito sa kanya. Natawa naman siya at tinapik lang ang balikat nito. Diyan ka lang, ibibili pa kita ng token doon. Nang tumango ang anak niya ay mabilis na nagtungo siya sa cashier. Bumili siya ng token sa halagang 100. Akma niyang lalapitan ng anak nang matanaw niya ang isang pamilyar na lalaki sa tabi ng kanyang anak. Parang hinila ang kaluluwa niya palabas ng masigurong si Lucas nga ang lalaking yon. You want that purple plushie? Tanong nito kay Mary habang nakaturo sa loob ng claw machine. Tumango naman rito ang anak niya habang nakangiti pa. Matapos itong maghulog ng token, ay walang kahirap-hirap na nakuha nito ang purple plushie na gusto ni Mary. Wow! Thank you so much po! Nagtatatalon sa tuwa si Merit habang hawak ang plushie. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Gusto niyang kunin ang anak niya at ilayo sa lalaki. Ngunit natatakot siyang malaman nito na siya ang ina ng bata. Mama, nakuha ko na po to! Tawag ni Merit sa kanya nang makita siya nito. Nakataas ang mga kamay nito habang ipinakikita sa kanya ang laruan. Nang mga oras na yon, alam niyang lilingunin siya ni Lucas. Alam niyang ang lihim na matagal niyang itinago rito ay mabubunyag ng araw na yon. Kaya naman ang sa wakas ay lingunin siya nito, ay halos panawan siya ng hininga. Ni ang pagkurap ay hindi na niya magawa. Meredith? Tawag ni Lucas sa pangalan niya. Sunod-sunod ang paglunok niya nang makita ang pagpapalit-palit ng tingin nito sa kanilang mag-ina. Anak mo siya? Matagal bago siya nakasagot. Parang biglang naubos ang lakas niya ng mga oras na yon. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Kitang-kita niya ang pagtitig nito ng maigi sa anak niya. Tila may kinukumpirma. Mag-uusap tayo mamaya, Meredith. Mabilis na kinuha nito ang kamay ng anak niya at akmang maglalakad palabas. Lucas, saan mo dadalhin ng anak ko? Tawag niya rito. Nang tumigil ito ay mabilis na inagaw niya ang anak mula sa pagkakahawak nito. Dadalhin? Sinong may sabing dadalhin ko siya kung saan? Sasama ako sa inyo. Muling inagaw nito ang bata sa kanya. Wala namang tutol ang anak niya dahil talagang sumasama ito kay Lucas. Lukso ng dugo nga ba ang tawag doon? Lucas, marami pa kaming kailangan gawin ng anak ko. Magagawa niyo yon kahit nandito ako. Huwag ka nang umangal pa dahil marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Hindi na siya nakaimik pa. Tahimik na nakasunod siya sa likod ng mga ito. Ngayon pa lang, ay dinadaga na sa kaba ang dibdib niya. Natatakot sa maaring sabihin sa kanya nito mamaya. Mama, ayun po Sophia the First. Itinuro ni Meret ang isang store. Sa bungad niyon ay nakadisplay ang gown na itinuro ng anak niya. Come here. Iyaya ni Lucas sa anak niya, papasok ng store. Napapailing na lamang siya habang nakasunod. How much is this? Tanong nito sa sales lady na malapit sa kanila. 4,000 pesos, sir. Nakangiting sagot ng sales lady. We'll get it. Wika nito. Mabilis namang inasikaso ng sales lady ang gown na napili nila. Thank you po. Magiliw na sabi ni Merit kay Lucas. Ngiting-ngiti ito. Nang makalabas sila sa store ay hindi na humiwalay si Merit kay Lucas. Tila madaling nakuha nito ang loob ng anak niya. Meredith, nakabili na rin ba kayo ng costume? Lumapit si Jessa sa gawin nila. Kitang-kita ang gulat nito nang mapatingin kay Lucas. May kasama pala kayo? Mauna na kaming umuwi ni Jen sa inyo. Ingat kayo ha. Hindi na niya nagawang pigilan pa si Jessa sa pag-alis. Sigurado rin naman siyang hindi siya titigilan ni Lucas. Uuwi na tayo anak. Kinuha niya ang purple plushie na hawak nito, habang ang paper bag, kung nasaan ang costume ni Merit, ay dala naman ni Lucas. Si Lucas na ang naghatid sa kanila pa uwi. Hindi rin naman kasi ito papayag kapag tumutol siya.
Buhat nito ang anak niya pagbaba mula sa sasakyan. Tulog na tulog kasi ito sa biyahe. Marahil ay napagod sa pag-iikot sa mall. Iyon ang kwarto. Turo niya sa kwarto nilang mag-ina. Nasapo niya ang sariling noo nang pumasok ito roon habang karga ang anak. Now, we need to talk. Simula nito pagbalik sa sala. Hinarap naman niya ito kahit halos panawa na siya ng uliran. Sino ang ama ng anak mo? Napatitig siya sa seryosong mukha nito. Hindi ikaw ang ama. You're a bad liar, Meredith. And the more you lie, the more I see the truth. Hindi siya nakaimik. Anak ko siya, hindi ba? Kasi kung hindi ako ang ama ng batang yon, matagal mo na siyang ipinakita sa akin. Hindi mo siya itatago. Napasandal siya at napatungo. Nakagat niya ang labi. At saka naramdaman ang panunubig ng mga mata. Nang humakbang na ito papalapit sa kanya, ay nanghihina siyang tumango. I'm sorry, Lucas. Hindi na niya napigilan pa ang pag-iyak. Walang tigil ang mga luha niya sa pagpatak at pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya. I'm so sorry. Kaya ba ayaw mo akong umalis doon? Tanong nito. Halos pabulong na lang sa hangin. Oo. Bakit hindi mo sinabi? Gusto ko, Lucas. Gustong-gusto kong sabihin. Lumuluhang hinarap niya ito. Gustong-gusto kong sabihin sa'yo na kailangan kita ng mga panahong yon. Pero hindi ko magawa. Dahil iniisip kita. Iniisip ko ang pangarap mo. Nang sabihin niya ang mga yon ay kitang-kita niya ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Puno yun ng awa para sa kanya. Nang panghihinayang na hindi siya nito nagawang alagaan ng mga panahong yon. Kaya kong talikuran ng mga pangarap ko, Meredith. Kung sinabi mo lang sa akin, kaya kong bumuo ng panibagong pangarap kasama kayong dalawa. Umiling siya sa mga sinabi nito. Alam niyang hindi yon magiging madali. Tapos na yun, Lucas. Masaya na akong makitang maayos ang buhay mo at natapad mo lahat ng mga pangarap mo. Sapat na sa amin ng anak ko ang buhay na meron kami ngayon. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo ngayon. Anong sinasabi mo, Meredith? Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa anak natin? Hindi mo man lang ako pagbibigyan? Ilang taon din ang nawala sa akin. Wala akong kaalam-alam. Lucas, hindi naman ganun kadali yun. Pagbigyan mo naman ako, Meredith. Kahit bilang ama na lang ng anak ko. Hindi siya umimik. Hindi na talaga alam kung ano ang gagawin. Iniisip niya ang mga mangyayari sa hinaharap kung sakaling hahayaan niyang ma-involve ang anak niya sa mga ito. Please, Meredith. May kung anong kumurot sa puso niya nang lumuhod ito sa harapan niya. Hindi niya inakalang aabot ito sa puntong luluhod ito sa kanya para lang pagbigyang maging isang ama. Tumayo ka riyan, Lucas. Umiling ito tila hindi talaga tatayo roon kung hindi siya maririnig nitong pumayag. Family day niya bukas. Sumama ka sa amin. Nang sabihin niya yon ay kitang-kita niya ang pagliwanag ng mukha nito. Mabilis na tumayo ito at hinila siya para yakapin. May dalang ginhawa ang mahigpit nitong yakap sa kanya. Nang mga oras na yon ay para bang gusto na lang niyang maging makasarili at sabihin dito na mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Hindi natapos ang araw na yon sa iisang alalahanin dahil pagsapit ng gabi ay pinuntahan siya ng ina ni Lucas tulad ng kanyang inaasahan. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa sa anak ko. Akala ko ba ay nag-usap na tayo tungkol dito? Madiin at may galit na tanong nito. Mahigpit din ang pagkakayukom ng mga kamay nito. Tila nagpipigil na sampalin siya. Hindi ko po intensyon na magpakita sa anak niyo. Anong gusto mong palabasin? Na anak ko ang lumalapit at bumubuntot sa'yo? Aba, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka nababagay sa anak ko. Huwag po kayong mag-iskandalo rito. Natutulog na po ang anak ko. Huwag mong sabihin sa akin na alam na rin ni Lucas ang tungkol sa anak mo. Nanlalaki ang mga mata nito at nang hindi siya nakasagot, ay lalong nang galaiti sa galit ang ginang. Wala kang isang salita, Meredith. Ginamit mo lang ang pera ko. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Nasa na hubang utak ninyo?
Naputol na ang natitirang pisi ng pasensya niya sa sinabi nito. Hindi na niya makitaan ng kahit katiting na saysay ang mga sinasabi nito. Kailangan ko si Lucas sa mga panahong yon. Tingin mo ba yung perang binigay mo sa akin mapupunan ng pagkukulang ng anak mo? 50,000. Madam Luciana, ano sa tingin mong bubuhayin ko? Tuta? Hindi nakaimik ang ginang. Humakbang siya ng kaunti papalapit dito at pinantay ang mga mata nito. Umuwi na po kayo bago pa maubos ang pasensya ko sa inyo. Matapang na tinalikuran niya ito. Hindi na rin naman nagwala pa ang ginang nang pumasok siya sa loob ng bahay. Samantala, kinabukasan, maagang bumangon at naghanda si Lucas upang puntahan at samahan sina Meredith at ang anak sa eskwelahan. Where are you going? Tanong ni Felicia nang makababa siya. Maaga siya nitong pinuntahan sa bahay dahil ilang araw niya itong hindi sinisipot. May mahalagang bagay akong gagawin. Sagot niya at iniwan na ito sa living room. May kung ano sa araw na yon na bumuhay sa dugo niya. Excited siya. Kaya naman, naging mabilis lang ang biyahe niya papunta sa mag-ina. Hello po! Magiliw na bati sa kanya ng anak. Hi little girl. Nakangiting bati niya rin dito. Pinisil pa niya ng marahan ang pisngi nito. Meredith! Nagawi ang mga mata niya kay Meredith nang tawagin nito ang bata. Halos hindi na niya maalis ang tingin dito nang makita ang itsura nito. Suot nito ang dress na binili niya. Mahaba yun ngunit litaw na litaw ang kurba ng katawan nito. You look gorgeous. Hindi napigilang sabi niya. Hindi naman ito sumagot at tila nahiya pa dahil nag-iwas ito ng tingin. Tara na? Tanong niya. Tumango ang dalawa kaya naman, tinulungan na niya ang mga itong ipasok sa loob ng kotse, ang mga gamit ng mga ito. Hindi kalayuan ng eskwelahan ni Merit at habang nasa biyahe, ay magiliw siya nitong sinasabayan sa pagkanta habang nakikinig sa radyo. Pagbaba mula sa sasakyan, ay nakasunod lang siya sa mag-ina na papunta sa gawin ng stage kung nasaan ang hanay ng mga upuan. Tagal mo ba kayo bago umalis? Tanong niya sa mga ito. Pinainom ko na siya ng gatas at pinakain ko ng biskwit. Sagot ni Meredith. Kumunot naman ang noo niya. Ikaw? Kapilang. Sagot nito. Diyan muna kayo ni Meredith. May malapit na fast food restaurant dito. Magte-take out lang ako. Nang tumungo si Meredith ay mabilis sa tinahak niya ang daan palabas ng school. Nakasulubong niya pa ang ilang mga estudyante at magulang na papasok rin sa loob. Pagbalik niya, ay binuksan niya ang 2 food container at inabot sa mga ito. Here, kumain muna kayo habang hindi pa nagsisimula ang program. Kitang-kita niya ang malawak ng ngiti ni Merit habang kinakagatan ng chicken ito. Dahan-dahan lang. Natatawa niyang turan sa anak. 8:00 na ng umaga nang magsimula ang program. Ang naunang segment ng program ay ang sayaw ng mga estudyante per section. Nang ang section na ni Merit ang magpe-perform, ay mabilis na kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nag-video. Ang galing ng anak natin. Nasambit niya. Naramdaman niya ang paglingon ni Meredith sa kanya. Dahilan upang lingunin din niya ito. Bakit? Umiling ito. Bago nito bawiin ang tingin sa kanya, ay nakita pa niya ang pagsibol ng ngiti sa labi nito. Mama! Tawag ni Merit nang matapos ang performance nito. Nakayakap na ito ngayon sa ina at malawak ang ngiti. Magaling po ba ako sumayaw, Mama? Opo, sobrang galing mo po anak. Hinagod ni Meredith ang balikat nito habang nakangiti. Hindi niya naiwasan ang titigan ng mag-ina dahil halatang magkasundo ang mga ito. Magandang umaga ulit sa inyo, parents and students. Since family day po ito, naghanda po kami ng ilang mga palaro at activity para sa mga magulang at mga bata. Ready na po ba kayo? Nagsigawan ang mga magulang at estudyante nang marinig ang anunsyo ng guro sa stage. Maging si Merit ay halatang excited sa gagawing palaro. Sali po tayo? Tura nito. Nakangiti naman niya itong tinanguan. Sa first activity po natin, kailangan po natin ng 5 family. Isang mother, isang father at ang anak na student. Itinuro ng guro ang 5 grupo ng mga silya sa stage.
Bawat isa sa mga yon ay may 3 upuan. Simple lang po ang gagawin. Bawat pamilya ay may kani-kanyang papel, lapis at coloring materials. Lahat po ng miyembro ng pamilya na kasali ay guguhit sa isang papel. Hindi po kayo mag-uusap. Iguguhit at ilalarawan niyo lang po ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Nagawi ang tingin niya sa kanyang anak na mahigpit na nakakapit ang kamay sa braso niya. Nakapokus ito sa guro na nagsasalita at tila ba seryosong-seryoso ito sa kanilang gagawin. Lahat po ng family na gustong mag-participate sa ating first activity ay magtungo na sa ating stage. Mabilis na hinila ni Merit ang kamay niya at ni Meredith. Nakasunod silang dalawa sa anak habang paakyat ng stage. Nang makarating doon, ay agad na humanap ito ng pwesto. Muling inulit ng guro ang sistema ng activity ayon dito. Pagkatapos ng activity, ay isa-isang ipaliliwanag ng bawat kalahok ang kanilang iginuhit. I'm not good at this. Natatawang babala niya sa kanyang anak. Follow your heart po. Matamis ang ngiting sagot nito. Nang magsimula ang activity, ay ilang minuto pa siyang hindi kumibo. Kailan lang niya nalaman ang katotohanang anak niya si Merit. Kaya naman, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Tila isa yung magandang panaginip para sa kanya. Mula sa papel ay napunta ang mga mata niya sa mag-ina. Tinitigan niya ng mabuti ang dalawa habang abala ang mga ito sa pagguhit. Ang simpleng tanawin na yon ang nag-udyok sa kanya na ibaba ang hawak na lapis at simulang gumuhit. Time's up, everyone! Dala po ba ang lahat? Magiliw na tanong ng guro. Mukhang tapos na ang lahat. Isa-isay na po natin ang bawat kalahok upang marinig natin ang kani-kanilang mga paliwanag. Isa-isang dinaanan ng guro ang mga kalahok. Halos hindi nagkakalayo ang mga paliwanag ng mga ito. Last but not the least, what's your name, Iha? Tanong ng guro sa kanilang anak. Merit Venisquivel po. Sagot nito sa maliit na tinig. Could you please tell us about your drawing? Is this your grown-up version? Gusto mong maging teacher? Tumayo ang kanyang anak at sandali pang ngumiti sa guro bago magsalita. Mama ko po yan. Napatingin siya sa babaeng iginuhit ito sa papel. Nakasuot yun ang tipikal na uniforme ng guro. Pangarap po ni Mama maging guro. Yun din po ang pangarap ko para sa kanya. Kitang-kita niya ang pagtitig ni Meredith sa kanilang anak. Nanunubig ang mga mata nito. Oh, napaka-sweet naman. Thank you so much, Meredith. Nakangiting tura nito bago bumaling sa pwesto ni Meredith. Now, dito naman tayo sa mother ni Meredith. Ano po ang pangalan niyo? Meredith Esquivel. Sagot nito. Simple lang po ang pangarap ko para sa anak ko. Ang napagtapos ko siya ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Tumango-tango rito ang guro habang nakatingin sa iginuhit itong batang babae. Nakasuot ito ng toga at may hawak na diploma. Thank you so much, Mami Meredith. Ngayon, dumako naman tayo kay Sir. Ano pong pangalan niyo? Lucas Borromeo. Nakangiti niyang sagot. Could you please tell us about your drawing? Sandali siyang tumigil at tumingin sa papel. This is obviously my family. Nakangiti niyang simula. Natawa pa ang ilan sa paligid. Sila ang pangarap ko. Tumigil siya at sinalubong ang mga mata ni Meredith. Gusto ko lang silang makasama. Unti-unting nabasag ang tinig niya. Mapait na rin ang kaninang matamis na ngiti sa labi niya. Mabilis na natapos ang program nang sumapit ang tanghali. Inihatid niya ulit sa bahay ang mag-ina. Pumasok ka muna? Anyaya ni Meredith sa kanya. Natigilan siya at napatingin dito. Ayos lang? Mahinang paniniguro niya. Kanina pa niyang ipinag-aalala ang nangyari kanina. Iniisip niya kung hindi ba naging masama ang dating ng mga sinabi niya kay Meredith. Halika na, dito ka naman ang halian. Sinundan niya ito papasok ng bahay. Ngiting-ngiti naman ang anak niya nang makita siya nitong pumasok. Akala ko po uwi na kayo eh. Wika nito. Bahagyan niyang ginulo ang buhok nito at tinabihan ito sa mahabang silya. Ano pong ulam natin, Mama? Piprituhin ko lang itong tilapia. May ketchup pa po ba tayo? Nako, naubos na yata. Sandali, bibili lang ako sa labas.
Dinampot nito ang wallet sa mesa at akma ng aalis nang pigilan niya ito. Kami na ang bibili. Aniya at saka kinuha ang kamay ng anak. Nang tumango ito ay mabilis na tinahak nila ang daan palabas ng bahay. May kalayuan ang tindahan sa bahay ng mga ito. Kaya naman inabot din sila ng 10 minuto sa paglalakad bago nakabalik. Here. Inilapag niya sa mesa ang biniling ketchup. Hindi pa man tapos si Meredith sa niluluto, ay kumuha na siya ng 3 plato at mga kubyertos. Habang inilalagay niya sa mesa ang mga plato at kubyertos, ay nagsalita si Meredith. May tumawag sa cellphone mo kanina. Wika nito. Agad na napalingon siya rit at sa cellphone niyang nakalapag na malapit sa lababo. Sino? Tanong niya. Hindi ito umimik. Imbis sa inabot ito sa kanya ang cellphone at nagpatuloy na sa ginagawa. Tiningnan niya ang call logs at nakita niya ang pangalan ni Felicia roon. May sinabi ba siya? Hindi ito sumagot agad. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting pag-aalala dahil baka kung ano-ano na ang sinabi ni Felicia rito. Hinahanap ka lang niya? Sagot nito, malamig ang tinig. Gusto pa sana niyang magtanong, ngunit pinili na lang niyang huwag kulitin ito. Umuwi ka na? Hinahanap ka na ni Felicia. Ani ni Meredith, pagkatapos nilang kumain. Tumayo ito at dinala ang pinagkainan sa lababo. Kakaiba ang inasta nito ngayon. Hindi naman niya magawang tanungin ito dahil alam niyang hindi rin naman siya nito sasagutin. Tulungan na kita dyan. Ako na rito, Lucas. Umuwi ka na. Wala na siyang nagawa kundi ang tumingin na lang dito. Wala naman ako ibang gagawin. Free ako ngayong araw. Hindi mo kailangan magstay rito buong araw, Lucas. Umuwi ka na. Alam kong marami ka pang mahalagang gagawin. Napabuntong hininga siya. Nilapitan niyang anak na ngayon ay nakatingin sa kanila. Mauna na ako ha. Tumango lang ito sa kanya. Ang mga mata ay tila dismayado. Bibisita na lang ako sa ibang araw. Mag-ingat kayo palagi ng mama mo. Kinintala niya ng halik sa noong anak at saka bumaling kay Meredith. Aalis na ako. Mag-ingat kayo rito. Marahan niyang hinawakan ng balikat nito at saka bahagyang hinagod yun. Bye, Meredith. Tila nilukob ng lungkot ang puso ni Lucas nang makalabas sa bahay ng mag-ina. Gusto pa sana niyang makasama ang dalawa. Sa kabilang banda naman, ay walang ibang tumatakbo sa isip ni Meredith, kundi ang mga sinabi ni Felicia. Buntis ako, Lucas. Mag-usap tayo bukas. Hindi mawala sa isip niya ang mga katagang binitiwan nito. Tila nagpatong-patong ng mga problema niya sa nalaman. Pupunta lang po ako sa kapitbahay natin. Maglalaro po kami. Paalam ng kanyang anak. Tumango na lang siya at pinanood itong lumabas at magtungo sa kabilang bahay. Kinausap na niya ang anak ng nagdaang gabi tungkol kay Lucas. Hindi niya alam kung naintindihan siya nito o hindi dahil ang bilis lang para dito natanggapin ng ama. Baka ganun lang talaga ang mga bata. Sobrang pure ng puso, kaya walang puwang ang galit. Ano ba naman ang alam ng anak niya sa ganoon? Nang maramdaman ang katahimikan ng bahay, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Nakaupo siya sa isang silya. Sapo niya ang mukha habang pinipigilan ng sarili na humikbi. Napakadaya mo, Lucas. Naiiling siya. Para bang ng mga oras na yon, ay pinagsisihan na niya na hinayaan niya itong muling pumasok sa buhay nilang mag-ina. Ilang araw na dinala niya ang isiping yon. Ilang araw din niyang tinanggihan si Lucas na dumalaw sa kanilang mag-ina. Dito ka muna kina Tita Jessa ha. Maglaro muna kayo ni Jane. Dalawin ko lang ang lolo mo sa ospital. Ani niya sa anak nang ihatid niya ito sa bahay ni Jessa. Magpakabait ka po ha. Huwag mo tigas ang ulo kay Tita Jessa. Tumango-tungo sa kanya ang anak. Nginitian naman muna niya ito bago iwan. Nang makarating sa ospital, ay kinausap niya ang doktor upang malaman ang kalagayan ng kanyang ama. Ayon naman sa mga ito, ay unti-unti nang umaayos ang kondisyon ng puso nito. Thank you so much, Doc. Matapos kumustahin ng ama at dalhan ito ng mga kailangan nito sa ospital,
ay napagdesisyon na niyang umuwi na rin agad dahil tutulungan pa niya ang anak na gumawa ng project nito. Dahil mas maayos na ang pakiramdam ng papa niya, ay hindi na siya hinahayaan nitong magtagal doon. Kawawa naman daw kasi ang apo nitong mag-isa sa bahay. Okay ka na ba? Wala kang ibang nararamdaman? Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Agad na nilingon niya ang pinagmulan yon. Ayos lang naman ako, Lucas. Medyo nabibigla lang talaga ako hanggang ngayon. Sagot ni Felicia. Nakita niya ang paghagod ng kamay ni Lucas sa balikat nito. Tila pinagagaan ang loob ng babae. Alright, umuwi na tayo. Kailangan na mapag-usapan ng pamilya natin ang tungkol dito. Tumango si Felicia rito. Inalalayan pa ito ni Lucas. Papasok ng sasakyan. Nang mawala sa paningin niya ang sasakyan ng mga ito, ay tila ba dinala na rin ng mga ito ang kaluluwa niya. May kirot ang bawat tibok ng puso niya at tila ba may nakabarang matigas na bagay sa lalamunan niya. Tumango-tango siya. Tila ba pinipilit na unawain ang kanyang narinig at nakita. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam, buong lakas na tumalikod siya at pinali sa isip ang nakita. May bisita ka sa inyo, Meredith. Wika ni Jessa nang puntahan niya ang anak sa bahay nito. Hindi ko na muna pinabalik ron ang bisita mo dahil lalaki pa rin yun. Isasabay mo na ba siya pauwi? Si Lucas? Tumango ito. Dito muna siya. May dapat nang kaming pag-usapan ni Lucas. Muling tumango sa kanya ang kaibigan. Iniwanan niya ito roon at tinungo ang sariling bahay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang mataman si Lucas sa balkonahe. Tumayo ito at lumapit sa kanya. May dapat tayong pag-usapan. Umuwi ka na. Ano man yung sasabihin mo, wala akong pakialam. Mariing turan niya. Kitang-kita naman ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Anong sinasabi mo? Galit ka ba? Hindi ako galit, Lucas. Humakbang siya ng kaunti palapit dito. Ayoko nang makita ka pa. Humanap ka ng ibang magpapanggap para sa'yo. Kung talagang gusto mong hindi matuloy ang kasal mo. Ibabalik ko ang lahat ng perang binigay mo sa akin. Basta lubayan mo lang kami ng anak ko. Ano bang sinasabi mo, Meredith? Galit na napasinghap siya. Matalim na tiningnan ito. Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan? Ang sabi ko, lubayan mo kami ng anak ko. Wag na wag ka nang magpapakita pa sa amin. Kung iniisip mong kailangan ka ng anak mo, hindi. Hindi kanya kailanman kinailangan. Kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Magsalita ng ano, Lucas? Ano bang mali sa sinasabi ko? Ilang taon kang wala sa buhay ni Meret. Hindi ka kawalan sa kanya kung mawala ka man ngayon. Pakiusap, Lucas. Lubayan mo na kami. Gulo lang ang dala mo sa buhay namin. Bakit ba ang damot mo, Meredith? Natigilan siya nang marinig kung paano nabasag ang boses nito. Simple lang ang mga katagang binitiwan nito. Ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng mga yon. Ang daya mo naman eh. Palagi mo na lang akong tinataboy. Kahit gusto kong manatili, ipinagtutulakan mo ako. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Hindi mo naiintindihan, Lucas. Mahal kita. Ang dalawang salitang binitiwan nito ay parang biningi ang buong pagkatao niya. Pagbigyan mo naman ako, Meredith. Tanungin mo rin naman ako kung gusto ko bang lumayo. Kasi pagod na akong marinig na pinagtatabuyan mo ako. Hindi kita binalikan para pagpanggapin ka lang. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Meredith, ikaw lang palaging gusto ko. Ikaw lang laging laman ng isip ko. Nung mga panahong malayo ako. At hindi ko alam kung nasaan ka. Hindi ako naghanap ng iba. Lucas, nanghihina niyang sambi. Buntis si Felicia sa boyfriend niya. At talagang hindi na matutuloy ang kasal namin. Nandito ako ngayon dahil gusto kong humingi ng pangalawang pagkakataon. Gusto kong bumawi sa'yo. Sa inyo ng anak ko. Wala nang salitang lumalabas sa bibig niya. Tanging pigil na hikbi na lamang. Please, Meredith. Stop pushing me away. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung mawawala pa kayong dalawa sa akin. Nang maramdaman niya ang marahang paghawak nito sa dalawa niyang braso, ay hindi na niya napigilan pa ang sarili na bumigay. Umiiyak na isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. I'm sorry. I'm so sorry, Lucas. Walang tigil ang pagragasa ng mga luha niya sa mukha.
Naramdaman niya ang dalawang braso nitong yumakap sa kanya. Ang isang palad nito ay humahagod sa buhok niya. Shh, tahan na. I'm sorry too. Mahinang bulong nito sa tenga niya. Akala ko ikaw ang ama na pinagbubuntis ni Felicia. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako kailanman naghanap ng iba. I'm sorry, Lucas. It's okay. I understand. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Matagal na panahon akong nawala. Matagal na panahon din kitang naulila. Kasama mo dapat ako noon. Magkasama dapat nating hinarap ang pagsubok na yon. Kasalanan ko, Lucas. Ako ang umalis. Hindi ko yun kailanman inisip. Alam kong may dahilan ka kaya mo ginawa yon. Sinuklian niya ang mainit na yakap nito. Hinayaan niya ang sariling iparamdam din dito na naintindihan niya ito. Mama? Papa? Mabilis na nilingon ni Lucas ang kinaroroonan ng anak. Baka sa mukha nito ang matinding gulat. Tama bang narinig ko? Tanong nito sa kanya. Tumango siya at kitang-kita niya ang panunubig ng mga mata nito. Tila hindi makapaniwala. Kilala niya ako? Napangiti siya. Ramdam na ramdam niya ang saya nito. Matagal na. At mula ng araw na yon ay nabuo ang pamilya nila. Walang nagawa ang ina ni Lucas nang magpakasal sila ng tahimik, simple, at pribado pagkalipas lang ng 3 buwan. Nakalabas na rin noon ang papa niya sa ospital at kasama na nila ngayon sa bahay ni Lucas. Hindi sigurado si Meredith kung kailan sila matatanggap ng kanyang biyenan. Pero hindi na mahalaga yun sa ngayon. Dahil ang importante lang sa kanya ngayon ay buo na ang pamilya niya. Isa pa, masamang-masama ang loob ni Lucas sa ina dahil nalaman nito ang ginawa noon sa ginang. Napagpigil sa kanya sa pagsasabi kay Lucas na buntis siya. May tamang oras para sa pagpapatawad pero hindi pa siguro yon ang tamang oras para sa kanila ng mga magulang ni Lucas. Sa ngayon, ang focus nilang mag-asawa ay ang future ni Merit at ng mga anak na ipagkakaloob pa sa kanila ng Diyos kung papalarin. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming storya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.